Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Alfie. Taong 1992, probinsya ng Capiz. Nang mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan sa isang liblib na baryo itong si Alfie. Pangunahing pinagkukunan ng pangkabuhayan ay ang kanilang napakalapad na tubuhan at maisan. Masasabing may kaya sa buhay ang mga magulang ni Alfie, lalo na si Lolo Pabling. Ngunit napakasimple ng mga taong ito. Hindi mo kakakitaan ng anumang luho sa katawan. Nasa edad 18 itong si Alfie na mga sandaling yon nang mangyari ang isang karanasang nagpabago sa buhay. Nag-aaral sa kolehiyo sa bayan ng Rojas itong si Alfie. Tuwing Biyernes ay umuwi sa kanilang baryo para makapagpahinga. Tuwing naroon ito, tumutulong sa gawaing bukid para naman may pangbaon sa susunod na linggo. Tuwing bakasyon naman, nakikidayo ito kasama ang mga pinsan sa kabilang baryo para makiani ng mais o hindi naman kaya tumulong sa pagtatanim ng tubo. Bata pa lamang si nanay na sa gawaing bukid ang binata. Maagang namatay ang ama, kaya naman pinili itong magsikap para makatulong sa magulang. Kaunting description lamang sa ugali ni Alfie. Tahimik at halos walang imik ang binata. Yung tipong hindi ka kakausapin kapag hindi mo siya kinausap. O hindi naman kaya may mahalagang sasabihin. Madalas na pagkakamalang suplado sa eskwela. Ngunit ang totoo, napakabait nito. Lalo na doon sa mga taong malapit sa kanya. Kakaiba din ang tapang ng binata sapagkat lumaki ito sa isang komunidad na halos walang kinikilalang batas ang mga tao. Ngunit gayunpaman, inilulugan ni Alfie ang katapangan. Hindi ito basta-basta nakikipag-away. Nang hindi inuusisa ang sitwasyon. At dahil sa ugaling yun, hindi inakala ng binatang marami ang nasusuya sa kanya. Kakatapos pa lang ng klase para sa linggong yon, nagpasya ang binatang umuwi sa kanilang baryo. Naglalakad na ito papunta sa terminal ng tricycle nang biglang harangin ng dalawang katao. Ay, ikaw ba si Alfie? Yung sinasabi nilang siga daw sa nabuyong? Tanong ng lalaki. Hindi pamilyar kay Alfie ang mga ito, kaya pinili niyang wag na lang patulan. Pasensya na po ah. Parang nagkakamali po yata kayo ng nilapitan. Tugon ni Alfie. Akmang lalakad na ito nang biglang hatakin ng lalaki ang bag, dahilan para mapunit ito at magkalat ang mga gamit sa daan. Tumawa ang lalaki. Akmang dadamputin na sana ni Alfie ang mga kagamitan nang bigla namang siyang tuhuri ng isa pang lalaki. Tinamaan sa kilay ang binata dahilan para masugatan ito. Wala nang sabi-sabi. Pinagsusuntok ng binata ang mga ito. At dahil hindi inaasahan ang gagawin ng binata, hindi rin nagkaroon ng pagkakataon ang mga itong makagante. Iniwanan ni Alfie ang dalawang yon na walang malay. Nakahandusay sa semento. Nagpatuloy ito sa paglalakad hanggang sa makarating sa paradahan ng tricycle. Pinagtitinginan ng mga tao ang binata dahil nagkalat ang dugo sa kanyang damit. May ilan pang sinusubukan siyang tanungin, ngunit hindi na nagsalita pa si Alfie. Pagkarating sa tahanan, sinalubong ito ni Lolo Pabling
Nanlaki ang mga mata nang makita ang itsura ng apo. Anong gulo na naman ang pinasok mong bata ka? Bakit duguan na naman yung pagmumukha mo? Tanong ni Lolo Pabling habang hawak-hawak sa baba ang binata. Wala po ito, Lolo. Naunahan lang. Maliit na sugat lang po ito. Si nanay po, nakauwi na ba? Tugon ng binata. Ay naku ka talagang bata ka, oo. Halika nga nang malinis muna natin yung sugat mo. Hindi pa nakakabalik ang nanay mo galing ng Badyagon. Magpapaani na kasi ng mais doon. Sakto namang Sabado bukas, kaya pwede kayong tumulong. Wika ng lolo. Kung meron man isang taong pinagkakatiwalaan ng binata, yun ay si Lolo Pabling. Ikwinento nito ang nangyari. Galit na galit ang matanda dahil alam niyang hindi basagulero ang apo. Ay nako, walang magawa ang mga taong yun ah. Hayaan mo po, si Lolo na ang bahala sa kanila. Tugon ng matanda. Kilala si Lolo Pabling bilang mabait at palangiting matanda. Ngunit wala ni isa sa mga taga-baryo ang nakakaalam ng totoo nitong pagkatao. Hindi ito sinasadyang matuklasan ni Alfie. Kinabukasan, habang naghahanda papunta sa kanilang maisan, pinuntahan nito si Lolo Pabling upang humingi ng kaunting perang ipangbibili nila ng makakain. Binigyan naman ito ng matanda. Kaagad na din silang umalis. Mahigit 10 minuto na silang naglalakad nang biglang mapansin ni Alfie. Wala ang kanilang baong kanin. Nang mga sandaling yun, kasama niya ang pinsang si Jojo at ang isa pang kamag-anak na tawagin na lang natin sa pangalang Asyong. Jo, mauna na kayo dun sa maisan. Babalik lang ako sa bahay ah. Nakalimutan ko yung kalderong may lamang kanin eh. Wika ng binata. Anak naman ng patola, Alfie. Sa dinami-dami naman ang makakalimutan mo. Yung kanin ba talaga? Sige na, balikan mo na doon. Bilisan mo. Tugon ni Jojo. Mas matanda ito kay Alfie. At kung ituring ang mga pinsan ay parang utusan. Ngunit nagtitimpi lamang ang mga ito dahil na din sa respeto nila sa pamilya. Dali-daling bumalik ang binata. Pagkarating nito sa tahanan ng lolo, biglang nakaamoy ang binata ng mabangong samyo na parang nagmumula sa loob ng tahanan. Pinaghalong nilulutong niyog at amoy ng insenso. Pagkabukas ng pinto, bumulaga sa kanya ang napakakapal na usok mula sa isang lumang kaldero. Nakaupo sa tabi nito si Lolo Pabling. Nanigas ang katawan ni Alfie. Napako ang tingin sa ginagawa ng matanda. Patuloy pa din sa ginagawa si Lolo Pabling habang hinahampas ng marahan ang manika ng hawak niyang itim na patpat. Tila hindi napapansin ng matanda si Alfie. Tuloy-tuloy lang ito sa kung anong seremonyang ginagawa. Hanggang sa may parang tinali ito sa leeg ng manika. Hinipan niya ito ng ilang ulit. Matapos ay kumuha ng isang pirasong papel. Sabay dikit nito sa katawan ng manika. Matapos niyang gawin yon, isinilid ito ng matanda sa garapon. Laking gulat ni Alfie dahil bigla ding humupa ang makapal na usok. Tumayo ang matanda at marahang lumingon. Nanlaki ang mga mata nang makita ang binata. Anong ginagawa mo dito, Apo? Hindi ba dapat nasa maisan na kayo ngayon? Tanong ni Lolo Pabling. Nakalimutan ko po yung sinaing lolo eh. Ano po bang ginagawa niyo, Lo? Bakit may pausok dito sa loob ng bahay? Saka para saan po yung manika na yun, Lo?
Tugon ni Alfie. Ay nako, mukhang wala na akong maitatago sa'yo ah. Halika, maupo ka at ipapaliwanag ko sa'yo ang lahat. Pero mangako kang wala kang pagsasabihan. Wika ni Lolo Pabling. Tumango naman si Alfie. Naupo sa tabi nito. Nakaligtaan na ng binata ang sadya. Dahil bigla itong nagkaroon ng interes sa sasabihin ng lolo. Alam mo iho, matagal ko nang itinatago sa inyo ang bagay na ito. Walang sino man sa pamilya natin ang nakakaalam. Isa kong mangkukulam, Alfie. Wika ni Lolo Pabling. Biglang napatayo ang binata sa sinabi ng lolo. Ngunit nanatili pa din itong nakikinig. Ayon pa sa matanda, ni minsan ay hindi niya ginamit ang kaalaman para manakit ng inosenteng tao. Hindi po ba masama ang ganun, lolo? Kasi sabi nila, humihingi ka ng kapangyarihan sa demonyo eh. Tanong ng binata. Oo apo, totoo ang sinasabi mo. Demonyo nga ang pinagmula ng ganitong kapangyarihan. Pero isa itong sumpa para sa amin na po. Sa oras na hindi kami makapangkulam, unti-unting kukunin ng demonyo ang aming kaluluwa. Tugon ni Lolo Pabling. Elo, saan po ba nanggaling yung kaalaman nyo sa kulam? Muling tanong ng binata. Ngunit naalala ni Lolo Pabling ang sadya ni Alfie. Hindi ba kukuha ka ng sinaing? Bakit hindi mo muna yung kunin sa kusina at sabay tayong pumunta ng baisan? Nang sa ganon maikwento ko sa iyo ang lahat. Wika ng matanda. Ay, oo nga pala. Sandali lang po at kukunin ko muna yung kaldero ah. Tugon ng binata. Habang nasa daan, ikwinento ni Lolo Pabling ang lahat tungkol sa kanyang pagkatao. Ayon sa matanda, napilitan itong saluhin ang bertud ng ina dahil sa awa. Mahigit 100 taon na ito. Nais nang magpahinga. Wala sa mga kapatid ni Lolo Pabling ang gustong tumanggap ng bertud. At dahil naaawa sa ina, pinili nitong saluhin na lamang ang kakayanan. Pero bago mamatay ang nanay ko, sinabi niya sa akin na huwag gagamitin sa masama ang aking kakayanan. Sa halip, gamitin ko ito laban sa kasamaan. Yung nakita mo akong may ginagawa kanina, isang tao ang lumapit sa akin at nakiusap na tulungan siya. Wika na matanda. Habang namimitas ng mais, itinuloy ng dalawa ang pag-uusap. Bakit po, lolo? Sino po bang pinapakulam ng taong yon? Tanong ni Alfie. Isang mayamang negosyanteng kinakamkam ang kanilang lupain. Ilang kapamilya na ng taong yon ang napahamak dahil sa kasakiman ng negosyante. Kaya binigyan ko siya ng sakit na walang ibang makakapagpagaling, kundi ako lang. Tugon ni Lolo Pabling. Ang buong akala ni Alfie ay nagbibiro lamang ang matanda. Ngunit kinabukasan, may magarang sasakyan na dumating. Sakay ang isang matabang lalaki. Naninilaw ang mga daliri at leeg dahil sa kapal ng suot na alas. Oh, ayan na ang inaantay mong patunay, Alfie. Halika't samahan mo ko sa loob. Panoorin mo kung ano ang gagawin ko. Wika ni Lolo Pabling. Pagkapasok pa lamang ng lalaki, nasuya na si Alfie dahil kung masta ito. Parang pag-aari niya ang lugar. Hinahanap ko ang taong nagngangalang Pabling.
Kilala mo ba siya? Wika ng matabang lalaki. Wala itong kaalam-alam na si Lolo Pabling na ang kaharap. Ako po ang hinahanap ninyo. Ano pong may paglilingkod ko? Tugon ng matanda. May nakapagsabi sa akin na marunong ka daw manghilot. Totoo ba yun? O nagsasayang lang ako ng oras dito? Tanong ni Marcel. Napangiti ang matanda at tumingin ng diretsyo sa mata ng lalaki. Depende po yan sa pananaw mo. Kung sa tingin mo ay nagsasayang ka ng oras, maaari ka nang umalis. Pero kung sa palagay mo, kaya kong lunasan ang iyong karamdaman, manatili ka at maupo sa loob ng aking tahanan. Seryosong tugon ng matanda. Sa hindi malamang dahilan, biglang pinagpawisan ng malamig si Alfie. Sa unang pagkakataon, bigla itong nakaramdam na matinding takot kay Lolo Pabling. At nang tignan ni Alfie ang lalaki, marahan itong naglakad papasok ng tahanan. Habang nakatitig sa matanda, naupo ito sa bangko, nakamuntikan pang masira dahil hindi kinaya ang bigat ng lalaki. Tinanong ni Lolo Pabling si Marcel kung ano ang totoong sadya sa lugar. Hindi naman ito nagdalawang isip na magsalita. Ayon sa kanya, isang matanda sa bayan ang nagsabi ng pangalan ni Lolo Pabling. Kagaya ng matanda, isa din itong kilalang manggagamot. Ngunit hindi niya kaya ang karamdamang taglay ng lalaki. Ilang tao lamang ang nakakaalam ng totoong kakayanan ng matanda. Sa bayang yun, maging sa kanilang baryo, isang tao lang ang pinagsabihan. Yun ay walang iba, kundi si Alfie. Isang malakas na uri ng kulam ang tumama sa'yo. Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang pinaghihinalaan mong gumawa nito? Tanong ni Lolo Pabling. Ngunit walang kaalam-alam si Marcel na ang mismong kausap ang nagbigay sa kanya ng sakit. Wala nga po akong kaalam-alam. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa ko dito? Kung alam ko, hindi na ako magsasayang ng oras sa'yo. Dahil hahanapin ko ang taong yun para durugin ng pinong-pino. Tugon ni Marcel. Kung ganon, hindi mo na pala kailangan ng tulong ko. Kasi nga ang sabi mo, nagsasayang ka lang naman ng oras sa akin, di ba? Muling wika ng matanda. Akmang lalabas na ng tahanan nang bigla namang hawakan ni Marcel ang kamay. Pakiusap. Handa po ako magbayad ng kahit magkano. Pagalingin mo lang ako. Ayoko pong mamatay. Wika ni Marcel. Napangiti si Alfie sa sinabi nito. Nilingon naman siya ni Lolo Pabling para sa win sa pamamagitan ng pagtitig. Kung gusto mo talagang gumaling, sundin mo ang sasabihin ko. Sa totoo lang, hindi ko kailangan ng pera mo eh. Mas gugustuhin ko pang ayusin mo ang sarili mo. Sapat na ang kabayaran yun sa gagawin ko para sa'yo. Tugon ng matanda. Kung ganun, sabihin mo sa akin kung anong gagawin ko. Tanong ni Marcel. Puntahan mo ang taong huli mong nakabangga. Humingi ka ng kapatawaran. Ibalik ang lahat ng kinuha mo sa kanila. Yon ay kung gusto mo lang gumaling. Kung ayaw mo naman, walang problema. Unti-unti ka na lang mabubulok at kakainin ng lupa habang humihinga. Wika ni Lolo Pabling. Biglang napahawak si Marcel sa dibdib na tila napagtanto ang sinabi ni Lolo Pabling.
Sige po, gagawin ko. Pero sigurado po ba kayong gagaling ako? Tanong ni Marcel. Pagkalabas mo sa pintong yan, magaling ka na. Pero pag hindi mo sinunod ang sinabi ko, lalala ang sakit mo at matutupad ang sinabi ko sa iyong mabubulok ka habang humihinga. Tugon ni Lolo Pabling. Matapos ay walang sabi-sabing umalis si Marcel. Kagad namang lumapit si Alfie sa matanda. Magaling na po ba yun, Lo? Parang wala namang kayong ginawa eh. Tanong ng binata. Wala pa iho. Kaya tara, sabahan mo ko. Ipapakita ko sa iyo kung paano kong tatanggalin ang sumpa sa kanya. Tugon ni Lolo Pabling. Pumunta ang dalawa sa maliit na altar na matanda. Doon nakita ni Alfie ang manikang nakasilid sa isang garapon. Kinuha ito ni Lolo Pabling. Binuksan sabay tanggal ng papel na may pangalan. Hinipan ito. Nilagay sa nagbabagang uling. Nakita ni Alfie ang pangalan ni Marcel sa papel. Maliban dito, kinalas din ng matanda ang buhok na nakatali sa magkabilang braso ng manika. Biglang napukaw ang interes ni Alfie sa ginagawa ng matanda. Hindi nito namamalayan na unti-unti na siyang tinuturuan ni Lola Pabling. Araw-araw siyang inaabutan ng mga libreta na may nakasulat na dasal. Pinapakabisa ito sa kanya. Sinasabi kung para saan at ang pinaka nagustuhan ng binata, ang dasal na pangkulong ng kaluluwa sa manika. Paulit-ulit niya itong binabasa hanggang sa makabisado. Marami na ding kaalamang natutunan si Alfie. Isa na dito ay kung paanong magtatanim ng sakit sa isang tao kahit hindi ito nilalapitan o nahahawakan. Tandaan mo po, ang kaalamang ito ang pinakadelikado sa lahat. Dahil salita mo lang ang kailangan para mapagana ito. Usalin mo ang mga dasal na yan ng pabulong. Saka mo iihip sa hangin. Pagkatapos sambitin mo ang pangalan ng tao, pati ang gusto mong mangyari sa kanya. Wika ni Lolo Pabling. Bigla namang pumasok sa isipan ng binata na subukan ito. Paano ko po malalaman kung mapapagana ko ang dasal, Lolo? Tanong ni Alfie. Napangiti ang matanda at tumugon. Gusto mo bang subukan? Kung ganon, sumama ka sa akin at may gagawin tayo. Tugon ng matanda. Naglakad ang dalawa papunta sa kabilang baryo. Pumunta ang mga ito sa isang tindahan kung saan maraming nakatambay na mga kalalakihan. Itinuro ng matanda ang isang lalaking napakaingay. Ayon kay Lolo Pabling, yun ang taong nagnakaw ng kanilang kalabaw. 2 taon na ang nakalilipas. Ito rin ang naglagay ng lason sa sapang iniinuman ng mga alagang hayop. Dahilan ng halos pagkaubos ng mga baka sa kanilang baryo. Kung gusto mong subukan ang dasal na itinuro ko sa iyo, pwede mong gawin sa taong yan. Pero bago ang lahat, mag-isip ka ng sakit na pwede mong ibigay sa kanya. Wika ng matanda. Sinabi din ito ang pangalan ng lalaki. Ilang sandali pa ay nagsimula ng mag-usal ng mga dasal si Alfie. Sinambit ang pangalan ng lalaki, kasabay ng gusto nitong ibigay na sakit at pinalipad sa hangin. Tapos na po, Lolo. Paano ko po malalaman kung gumana ang ginawa ko? Tanong ni Alfie. Depende sa sakit na ibinigay mo sa kanya. Teka, ano bang ibinigay mong sakit? Tugon ni Lolo Pabling. Simple lang naman po, Lolo.
Binigyan ko lang siya ng maliit na sakit. Pamaga ng lalamunan. Dapat lang sa kanya yun, no? Para tumigil na din siya sa pag-iinom. Tugon ng binata. Natawa naman ang matanda sa sinabi ni Alfie. Nakakatuwa ka talagang bata ka. Maya-maya lang mararamdaman na niya ang binigay mong sakit. Kaya umalis na tayo dito. Wika ni Lolo Pabling. Matapos ay dali-daling umalis ang dalawa. Ilang sandali pa ang nakalipas. Nakita na ng mga itong kinarga ang lalaki sa tricycle para dalhin sa bayan. Kitang-kita ni Alfie kung paano itong namimilipit sa sakit at sumusuka ng dugo. Bahagyang nakonsensya ang binata. Ngunit sa isip-isip nito, tama lamang ang kanyang ginawa. Alam kong nakukonsensya ka, iho. Pero sa palagay ko, tama lang ang ginawa mo. Huwag kang mag-alala. Dahil kagaya nga ng sabi mo, magiging daan din ang binigay mong sakit para huminto na sa pag-inom ang taong yon. Tara na, umuwi na tayo. Wika ni Lolo Pabling. Sa paglipas ng panahon, lalo pang humusay si Alfie sa aral na itinuro ni Lolo Pabling. Ngunit nanatili pa din ang kababaang loob nito at pagtitimpi sa lahat ng bagay. Hanggang sa isang araw, habang naghahandang pumasok, bigla itong nilapitan ng kasama sa boarding house. Galit na galit, habang hinahanap ang pitaka. Hoy Alfie, siguro ikaw ang kumuha ng pitaka ko, ano? Ibalik mo na kung ayaw mong masaktan. Wika ng binatang nagngangalang Aris. Nakatitig lamang si Alfie sa kanya. Walang ekspresyon sa mukha sabay talikod. Dahilan para lalong mainis sa kanya ang kasama. Hinila siya nito sa damit na naging sanhi naman ng pagkatanggal ng ilang botones ng uniforme ng binata. Kung ako sa'yo, Aris, hindi ko gagawin yan. Wala akong kinukuha sa'yo. Bakit ba ang init ng dugo mo sa akin? Ha? Tanong ng binata. Paanong hindi iinit ang dugo ko sa'yo? Kayong mga taga-bukid, malilikot ang mga kamay. Tugon ni Aris. Sadyang matabil ang dila ng binatang ito. Bagay na kinaiinisan din ng iba pa nilang kasamahan sa boarding house. Mag-iingat ka nga sa pananalita mo. Baka pagsisiyan mo ang lahat ng sinasabi mo. Wika ni Alfie. Sabay hawi ng kamay ni Aris. Hindi naman ito nakapagsalita dahil dumating na ang kanilang kasera. Teka, anong nangyayari dito? Ares, ano namang kaguluhan ito? Ikaw talagang bata ka. Palagi ka nalang pasimuno ng gulo. Pasalamat ka't hindi ka mapaalis-alis dito. Dahil sa tatay mo, salot ka sa paupahan ko. Buliyaw ni Aling Merlin. Inalalayan naman ito ni Alfie dahil tila inatake ang matanda ng alta presyon. Yan nga ang dapat niyong isipin Lalo na ikaw, Alfie. Hindi ka sasantuhin ng tatay ko. Sa oras na malaman niya ang sinabi mo sa akin, tatandaan ko lahat yon. At sa susunod na linggo, sisiguraduhin kong magkikita kayong dalawa. Banta ni Aris. Napailing na lamang si Alfie sa sinabi nito. Kagad inalalayan si Aling Merlin palabas ng tahanan upang pumunta sa ospital. Ay nako Alfie, wag mo nang pansinin pa ang Aris na yon. Mapapahama ka lang. Saka pasensya ka na kung palagi kang napagdidiskitahan nun ha. Wika ni Aling Merlin. Wala po yun, Aling Merlin. Huwag niyo na po akong alalahanin. Siguradong darating din ang pagkakataong matututunan ni Aris ang mga leksyon niya sa buhay. Tugon ni Alfie.
Pagkarating ng ospital, binantayan ng binata si Aling Merlin. Wala ka bang pasok ngayon? Ayos na ako dito, Alfie. Pumunta ka na sa paaralan mo. Wika ng matanda. Wala pong problema, Aling Merlin. Isa pa, wala naman po kaming gaanong ginagawa sa paaralan. Kaya sasamahan na lang po muna kita. Tugon ng binata. Ngunit ilang sandali ang nakalipas. Dumating ang anak ni Aling Merlin. Sinabihan nito si Alfie na bumalik sa boarding house dahil pinasok ni Aris ang kanyang silid at kinalat ang mga kagamitan. Pagkarating ng binata sa boarding house, nakita nito ang ilang kalalakihang nakatayo sa labas. Marahang naglakad ang binata papasok ng tahanan nang bigla itong hataki ng isa sa mga lalaki. Aris, ito ba ang hinahanap mo? Wika ng lalaki. Dali-dali namang lumabas si Aris at kunelyohan si Alfie. Walang iya ka. Ano bang tingin mo sa sarili mo, ha? Sino ka sa palagay mo? Anak ka lang naman ng magsasaka. Ako anak ng konsehal. Ano sa tingin mo ang pinagkaiba nating dalawa? Wika ni Aris. Hindi ko alam kung anong problema mo sa akin, Aris. Pero binabalaan kita. Sa oras na lumapat yung kamay mo sa balat ko, pagsisisihan mo. Banta ni Alfie. Ngunit hindi nakinig si Aris. Sinuntok nito ng ilang ulit ang binata hanggang sa magdugo ang ilong at bunganga nito. Lingid sa kalaman ni Aris na nagawang kunin ni Alfie ang panyong nakasuksok sa bulsa nito. Matapos iniwanan na lamang nila itong nakahandusay sa lupa. Nadatnan ng mga kasamahan sa boarding house. Dali-dali nilang inalalayan si Alfie papasok at ginamot ang mga sugat. Ilang sandali pa, nagkamalay na ito. Dali-daling nag-ayos ng kagamitan ang binata para umuwi. Pagkarating sa kanilang tahanan, diretso ito sa kubo ni Lolo Pabling. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang mga pasa ng binata. Ano bang nangyari sa'yo, Alfie? Sino ang may gawa sa'yo nito? Tanong ni Lolo Pabling. Lo, pwede po bang ako na ang bahala sa isang to? Tugon ni Alfie. Kaagad namang umatras ang matanda. Hinayaan si Alfie na gawin ang dapat nitong gawin. Kagaya ng itinuro ni Lolo Pabling. Naganda ito ng itim na kandila at manika. Ngunit bago pa man maituloy ng binata ang gagawin, muli itong pinaalalahanan ng matanda. Alam kong galit ka ngayon. Palagi mong tatandaan ang sinabi ko sa'yo. Hindi pwedeng mapuno ng galit ang puso mo dahil kakainin ka nito at tuluyang sasakupin ang buong pagkatao mo. Wika ng matanda. Hindi naman sumagot pa si Alfie. Alam na ni Lolo Pabling ang ganitong asal ng binata. Kahit anong paliwanag ang gawin nito, hindi nakikinig si Alfie. Nanatiling nakatayo ang matanda sa likod nito habang pinapanood ang ginagawa ni Alfie. Alam niya sa sarili na maaaring may masamang mangyari sa oras na ituloy ito ng binata. Bukod sa hindi pa nasusubukan ng binata ang pamamaraan ng manika, wala din itong sapat na kakayanan para isagawa ang ganoong uri ng ritual. Ngunit nasurpresa ito nang makita ang ginawa ng apo. Hindi inakala ni Lolo Pabling. Ganito na kalayo ang narating ni Alfie sa larangan ng pangungulam. Kinuha nito ang itim na manika. Ibinalot ang panyong nakuha nito kay Aris. Matapos ay inusalan niya ito ng mga dasal na itinuro ni Lolo Pabling.
nilagay sa garapon. Taliwas sa akala ng matanda. Kalmadong kalmado si Alfie na mga sandaling ginagawa nito ang pangungulam. Noong una ay ramdam na matanda ang matinding galit at inakalang magtatagal ito sa buong ritual. Ngunit habang tumatagal, unti-unting naging mahinahon si Alfie hanggang sa matapos ang ginagawa nito. "Huwag kang mag-alala, Lolo. Dahil hindi ko siya papatayin. Bibigyan ko lang ng aral si Aris na hindi niya makakalimutan." Wika ng binata. Matapos ay nagpunta ito sa gilid ng sapa para linisin ang dugo sa muka. Nang marinig ni Lolo Pabling ang sinabi ng binata, nakampante itong hindi nilamon ng galit ang puso ng apo. Bilisan mo na dyan, Apo. Nakahanda na ang hapunan. Saluhan mo na ako bago ka umuwi sa inyo. Paanyaya ng matanda. "Hindi po ako uwi sa amin, Lo. Dito po muna ako matutulog. Ayokong makita ni nanay ang mukha kong puno ng pasa at sugat eh. Makakantsawan din ako ni Kuya Jojo kung sakali." Tugon ni Alfie. Ikaw ang bahala. O siya, kumain na tayo. Wika ni Lolo Pabling. Masayang naghapunan ang dalawa na parang walang nangyari. At sa mga nasaksihan, nakita ni Lolo Pabling ang sarili sa apo. Ngunit ang hindi alam ni Alfie, na ang pangungulam niya kay Aris ang siyang magiging daan para mapahamak si Lolo Pabling. Ilang araw ang nakalipas, bigla na lamang nagkasakit ang matanda. Hindi alam ni Alfie ang gagawin ng mga sandaling yun. Lo, may magagawa po ba ako? Kailangan ba kitang dalhin sa ospital? Tanong ni Alfie. Hindi, Apo. Dahil walang doktor ang maaaring magpagaling sa akin. Maupo ka sa tabi ng higaan. Makinig ka sa lahat ng sasabihin ko. Hindi na ako magtatagal, Apo. Dumating na ang panahong ikaw naman ang sasalo ng aking kakayahan. Wika ni Lolo Pabling. Hindi naman makapaniwala ang binata sa mga sinasabi nito. Huwag ka namang magsalita ng ganyan, Lo. May sakit ka lang eh. Alam kong gagaling ka pa. Huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng tao makakagamot sa'yo. Tugon ng binata. Akmang aalis na sana ito, nang bigla namang hawakan ni Lolo Pabling ang kanyang kamay. Hindi na kailangan, Alfie. Panahon na para ikaw naman ang mag-ingat sa kakayanang ito. Huwag mong hahayaang mapunta sa masamang kamay ang pamana ko. Gamitin mo ang sumpang ito para labanan ang demonyong nagbigay nito. Wika ni Lolo Pabling. Pagkabitaw nito sa kamay ng apo, nakita ni Alfie ang itim na batong pinasa sa kanya ng matanda. Lo, bakit po niyo binibigay sa akin to? Malakas pa po kayo eh. Alam kong gagaling pa po kayo. Kaya hindi ko maaaring tanggapin ang birtud ninyo. Tugon ng binata. Huli na para sabihin mo yan, Apo. Naipasa ko na sa iyo ang kakayanan ko. Huwag kang mag-alala. Dahil kusang papasok sa isipan mo ang mga dapat mong gawin. Magpakatatag ka, Apo. Harapin mo ang mga taong may gawa rito sa akin. Wika ni Lolo Pabling. Dito napagtanto ng binatang isang mangkukulam ang nagdulot ng sakit sa matanda. Sabihin niyo kung sino, Lolo. Hahanapin ko siya at ibabalik sa kanya ang lahat ng mga to. Wika ng binata. Napangiti na lang ang matanda at hinaplos ang mukha ng apo.
Palagi mong tatandaan. Piliin mo ang kabutihan, apo. Tandaan mo, Alfie. Kahit gaano pa kasama ang tingin ng tao sa'yo, patunayan mo sa kanilang mali sila. Tugon ng matanda. Matapos ay unti-unting bumagsak ang kamay nito. Dahan-dahang pumikit ang mga mata. Napasigaw si Alfie. Dahilan para mabulahaw ang mga kapatid at pinsan nito. Dali-daling tumakbo si Jojo, maging ang ina. Nabalot ng kalungkutan ang tahanan ng matanda nang makita ng mga kaanak na wala na itong buhay. Habang nagluluksa ang karamihan sa pagkamatay ni Lolo Pabling, naghahanda naman si Alfie sa gagawing ritual. Sa pagkakataong yon, galit ang nangibabaw sa puso ng binata. Ngunit may kung anong bumubulong sa kanya. Na wag nitong hayaang lamunin siya ng puot at paghihigante. Lo, para sa iyo ang gagawin ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang pangunahan ako ng galit. Kung mapapatay ko man na may gawa nito sa'yo, nararapat lang sa kanya yon. Dahil sinaktan niya kayo ng walang kalaban-laban. Wika ng binata sa sarili. Dahil napakadaming tao ang nagpunta sa tahanan ng matanda, pinili niyang pumunta sa kabundukan at doon isagawa ang ritual ng paghuli sa mangkukulam na nagbigay ng sakit kay Lolo Pabling. Habang naglalakad, napagtanto ng binata na masyadong malakas ang mangkukulam na yon dahil nagawa niyang talunin si Lolo Pabling. Ngunit itinanim ng binata sa isipan na kailangan niyang manalo sa labang yon. Bagaman ito ang unang pagkakataong makikipagtuos siya sa isang mangkukulam, kampante ang binatang magagawa niyang makipagsabayan dito. Pagkarating sa tuktok ng bundok, sinimula ng binata ang ritual sa pamamagitan ng pagsisindi ng malalaking itim na kandila. Gumawa siya ng bilog gamit ang mga ito. Naupo sa gitna. Ipinikit ng binata ang mga mata. Nag-usal na mga dasal para matunton ang kinaroroonan ng kalaban. Ginamit ni Alfie ang bertud na binigay ni Lolo Pabling bilang paraan para mahanap ang lokasyon ng mangkukulam. Laking gulat ng binata dahil nakita nito si Aris na tila kausap ang isang matandang babae. Namamaga ang mukha nito na parang kinagat ng napakadaming putakte. Napangiti ang binata dahil mas nadagdagan ang dahilan nito upang patayin ang mangkukulam. Nang malaman na ang lokasyon ng matanda, dali-daling buwaba ng kabundukan ang binata. Mag-uumaga na ng mga oras na yun. Naghahanda na din ang pamilya ni Alfie para dalhin ang bangkay ni Lolo Pabling sa punerarya para maimbalsamo. Dumaan lang si Alfie sa harap ng mga kaanak. Ilang beses pa itong tinawag ng tiyahin, ngunit hindi ito umiimik. Nagbihis lang ang binata at kagading umalis papuntang bayan. Dala-dala nito ang ilan sa mga libretang binigay ni Lolo Pabling na naglalaman ng mga orasyon na pwede niyang gamitin para makapagpalipad hangin sa kalaban. Habang naglalakad, binabasa nito ang libreta. Kinakabisado ang mga ritual at habang ginagawa yon, biglang nakarinig ng boses ang binata na nagsasabing, Huwag mong piliting kabisaduhin ang mga dasal na yan. Hayaan mong kusa itong dumaloy sa iyong katawan at lumabas sa iyong bibig. wika ng tinig. Napapangiti si Alfie dahil kahit wala na si Lolo Pabling sa pisikal na mundo, nagagawa pa din siyang gabayan nito.
Ilang sandali pa ay narating na ng binata ang tahanan ni Aris. Napakadaming tao na mga sandaling yun na tila may kung anong kasiyahan. Natanaw nito si Aris na nasa balkonahe ng tahanan. Nakikipagtawanan sa mga kaibigan. Sige, tumawa ka lang ngayon. Sulitin mo ang pagsasaya mo dahil mamaya sisingilin na kita. Wika ni Alfie sa sarili. Nagtago ito sa isang puno sa tapat ng bahay. Sinimulan ang pag-uusal ng palipad hangin. Nanggigigil ang binata ng mga sandaling yon at nang ibato na ang dasal. Laking gulat nito dahil biglang huminto sa pagsasalita si Aris na tila nabubulunan. Marahan itong naglakad papunta sa gawing dulo ng balkonahe habang hawak ang tiyan. Hanggang sa nagpatihulog ito. Nagsigawan ang mga tao nang marinig ang malakas na tunog. Bunga ng pagtama ng binata sa bubong ng kanilang sasakyan. Magsilbi na sanang aral sa pamilya mo ang nangyari sa iyo. Ngayon, habang buhay ka nilang alagain. Muling wika ng binata sa sarili. Maliban sa palipad hangin, tinamaan niya din ito ng sakit. Gamit naman ng manikang itim na nilagay sa garapon. Nilagyan ng mga ipis at kung ano-ano pang insekto. Makalipas ang ilang araw, narinig na lamang ni Alfie na halos hindi na makilala si Aris. Dahil sa dumapong sakit dito. Kaklase din ni Alfie ang pinsan nito na tawagin na lang natin sa pangalang Anton. Hindi na nagsalita pa ang binata tungkol sa mga narinig. Alam ng buong klase nila na siya ang huling nakabanggaan ni Aris bago ito tamaan ng sakit. Sinadya ni Alfie na hindi patayin ang binata sa pag-asang gagamutin ito ng mangkukulam na tumulong sa kanya. Sa pamamagitan nun, magagawa niyang malaman ang kinaroroonan nito. Ngunit nagkamali ang binata dahil hindi na muling nagparamdam pa ang mangkukulam. Sa paglipas ng mga araw, nakontento na lamang din si Alfie sa ginawa. Naging kampante ito na hindi na babalik pa ang mangkukulam na pumatay kay Lolo Pabling. Ngunit isang araw, habang nagtatrabaho sa bukid, isang matanda ang lumapit sa kanya at nanghingi ng tubig. Inabot naman ng binata ang galong sisidla ng tubig. Matapos uminom na matanda, nag-angat ito ng tingin. Ngumiti ng nakakaloko sa kanya. Ikaw pala ang apo ni Pableng. Alam mo ang lakas din ng loob mong kalabanin ako. Hanga ako sa tapang mo bilang baguhang mangkukulam. Pero tandaan mo bata, hindi sapat ang tapang lang sa mundo natin. Salamat sa tubig. Sige na't magpapaalam na ako. Magkita na lang tayo sa susunod. Wika ng matanda. Biglang natigilan si Alfie sa sinabi nito. Hindi niya kilala ang matanda. Ngunit napagtanto niya na yun ang pumatay kay Lolo Pabling. Hindi na nagsalita pa ang binata. Sa kauna-unahang pagkakataon na ikinabahan ito dahil alam niyang malakas ang mangkukulam na nakapatay sa Lolo Pabling. Dali-daling umuwi ang binata. Nagkulong sa kubo ng matanda. Nakaburol pa din ito dahil hinihintay nila ang pagdating ng isa pang tiyahin ni Alfie galing naman sa ibang bansa. Nakatingin ito sa mga naiwang gamit ni Lolo Pabling hanggang sa madako ang tingin sa isang maliit na kahon. Nilapitan ito ni Alfie at kinuha. Pagbukas ng binata, tumambad sa kanya ang isang kwintas na gawa sa itim na bato. Pinagmasdan niya ito at sinubukang isuot. Umarap siya sa salamin at laking gulat ng binata dahil hindi nito nakikita ang sariling refleksyon.
Namangha ito sa bagong natuklasan. Akmang huhubari na sana ang kwintas. Bigla namang kumatok si Jojo at tinawag ang binata. Hindi na nagawang tanggalin ni Alfie ang suot. Dali-dali na itong lumabas ng kubo. Pinuntahan ng pinsan. Nagpatulong ito sa pagbubuhat ng mga kalderong gagamitin sa pagluluto. Kinahapunan, muling bumalik si Alfie sa kubo ng matanda upang makapag-isip ng paraang gagamitin upang malabanan ang mangkukulam na pumatay kay Lolo Pabling. Muli nitong pinag-aralan ang lahat ng libreta, ngunit walang pumapasok sa isipan. Hanggang sa maalala nito ang bili ng matanda. Sana nga, Lo, kusang dumating ang mga kaalamang sinasabi mo. Pasensya na kung ngayon pa ako naduwag at nagdalawang isip, ha. Hindi ko po kasi alam ang gagawin ko eh. Ngayong wala na kayong gagabay sa akin. Wika ni Alfie habang nakatitig sa larawan ni Lolo Pabling na nakasabit sa dingding. Kinagabihan, naupo si Alfie sa tabi ng ataol ng matanda. Napakadami ng tao na mga sandaling yun. Dahil ilang araw na lang ay ipapalibing na si Lolo Pabling. Iginala ng binata ang tingin sa paligid upang makita kung sino-sino ang mga pumunta. Pawang mga kamag-anak lang din at malapit na kakilala ang naroon. Ngunit nahagip ng tingin ni Alfie ang matandang humingi sa kanya ng tubig sa bukid. Dali-dali itong tumayo upang lapitan. Ngunit sa kasamaang palad, mabilis naglakad palayo ang matanda. Sinubukan pa niya itong habulin para sana tanungin kung ano ang sadya sa lugar. Kaso lang hindi na ito mahanap ni Alfie. Nagpa siyang bumalik ang binata sa lamay at muling naupo sa tabi ng kabaong ni Lolo Pabling. Kinausap ito. Lo, mukhang hindi na ako titigilan ng matandang nakapatay sa inyo ah. Sabihin niyo naman po kung anong gagawin ko. Wika ng binata. Ngunit napangiti na lamang ito dahil alam niyang hindi nasasagot pa ang matanda. Ilang sandali pa ang lumipas, biglang nagkagulo ang mga tao. Bumagsak ang nanay ni Alfie. Dali-dali naman itong pinuntahan ng binata. Inalalayan nila ito papasok sa kubo ng matanda at hiniga sa papag. Ako na ang bahala kay nanay. Iwan niyo muna siya nang makapagpahinga. Matapos ko siyang asikasuhin, lalabas din kagad ako. Wika ng binata. Kaagad namang nagsibalikan sa kani-kanilang trabaho ang mga kaanak ni Alfie. Hinawakan ng binata ang pulso ng ina. Dito napagtanto ni Alfie ang dahilan ng pagkawala ng malay ng ina. Dali-daling sinara ni Alfie ang pinto at bintana. Matapos nagsimula itong magsindi ng mga kandila at insenso. Nag-usal ng mga dasal pang proteksyon sa katawan ng ina. Sinubukang tanggalin ang sakit na binigay ng mangkukulam. Sa awa ng Diyos, nagawa naman itong tanggalin ng binata. Nanatiling nakasara ang pinto habang patuloy na pinakikiramdaman ni Alfie ang paligid. Nang bigla nitong narinig na nagkakagulo sa labas, isa na naman sa mga kaanak nila ang bumagsak. Alam na ni Alfie ang totoong dahilan. Kailangan niya itong pigilan bago pa lumala ang sitwasyon. Dali-dali nitong nilapitan ang kaanak. Hinawakan ang kamay. Nagbabaka sakaling matunto nito ang kinaroroonan ng mangkukulam. Maya-maya pa, tumayo na ito. Bumalik sa loob ng kubo. Nagtataka naman ang pinsan nitong si Jojo sa kinikilos ng binata. Kaya sinundan niya ito. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang ginagawa ng pinsan. Anong ginagawa mo, Alfie? Bakit may mga nakasinding itim na kandila? Para saan yung pausok na yan? Tanong ni Jojo.
Biglang napalingon ang binata. Hinatak papasok ng kubo si Jojo. Walang dapat makalam nito, Manong. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Hindi pangkaraniwang sakit ang tumama kay Lolo. Kulam ang kinamatay niya. Wika ni Alfie. Biglang nagalit si Jojo sa sinabi ng pinsan. Nasisiraan ka na ba ng ulo, Alfie? Sino naman ang kukulam kay Lolo Pabling? Naku, Alfie, tigil-tigilan mo ko ha. Umayos ka nga. Nasa sayo kung ayaw mong maniwala. Pero tignan mo si Nanay at Aling Sonia. Ano sa palagay mo ang dahilan ng pagkawala nila ng malay? Dahil lang sa pagod at ilang araw na kulang sa tulog. Yun lang. Kaya wag mo nang dagdagan pa ang isipin natin, Alfie. Muling wika ni Jojo. Hindi ito naniniwala sa sinasabi ng binata. Kaya naman napilitan itong magpakita ng kaunting kaalaman. Kung ayaw mong maniwala, manood ka. Nakikita mo ba si Manong Dodoy? Ayun, nasa kabilang sulok, umiinom. Tignan mo ang hawak niyang baso. Sa oras na inumin niya ang laman, panoorin mo kung paano siyang babagsak at mawawalan ng malay. Wika ni Alfie. Napatingin naman si Jojo sa sinasabing tao ni Alfie. Alam nitong kakarating pa lamang ng lalaking yun. Kakaupo pa lamang nito sa lamesa. Ilang sandali nga, inabot nito ang tagay. Direktang ininom. Segundo lamang ang binilang ni Alfie at biglangang nawala ng malay si Manong Dodoy. Anong ginawa mo, Alfie? Paano mong nalaman na mawawala ng... Sandali lang. Mangkukulam ka ba, Alfie? Tanong ni Jojo. Ngayon nakukuha mo na kung anong gusto kong sabihin. Oo, Manong. Mangkukulam ako. At minana ko lahat yun kay Lolo. Kagaya ng sinabi ko, nandito ang mangkukulam. Iniisa-isa niya ang mga kaanak natin. Pagpapaliwanag ng binata. Ngayon, ano magagawa natin para mapigilan kung sino mang mangkukulam na yon? Bantayan mo lang ang kubo, Manong. Ako na ang bahalang gumawa ng paraan. Siguruhin mo lang na walang makakapasok. Pag-uusap ng dalawa. Lumabas ng kubo si Jojo. Isinara ang pinto. Sino man na magtatangkang lumapit sa kubo, kaagad nitong pinapalayo. Samantalang sa loob naman, itinuloy ni Alfie ang ginagawang ritual para matuntun ang kinaroroonan ng mangkukulam. Naghanda na din ito ng boteng walang laman para kung sakaling mahuli ng binata ang kaluluwa nito ay doon niya ikukulong. Ilang sandali pa, tuluyan nang natuntun ni Alfie ang mangkukulam. Ang kailangan na lamang gawin, makipagkumbate dito para mahuli. Naupo ang binata at nagsimulang mag-usal ng mga palipadhanging dasal. Naglalaban ang dalawang mangkukulam sa pamamagitan ng isipan. At dahil naunahan ito ng binata, nagawa niya itong mahuli. Naisip ni Alfie na tanungin ang mangkukulam kung ano ang pakay nito sa kanila. Nakita nito ang walang malay na katawan ng ina. Kaya naman naisip niya itong pasanibin. Ilang sandali ang nakalipas. Dumilat ang nanay ni Alfie. Nakatingin ito sa kanya ng masakit. Pasensya ka na, Nay, ha? Kailangan kong gawin to para sa ikakatahimik ng lahat. Wika ng binata. Nag-usal ito ng mga dasal na panggapos. At nang makumpleto na ay nagsimula ng magsalita ang mangkukulam na nakasanib sa katawan ng ina ni Alfie. Hindi alam ng binata kung paano niya ito nagawa. Ngunit wala na itong oras para mag-usisa sa sarili. Magaling at nagawa mo kong hulihin. Pero hindi ibig sabihin, nanalo ka na. Nagsisimula pa lang ang totoong labang bata.
Wika ni Mang Tupe. Alam ko, tanda. Kaya simulan mo nang magsalita. Kung ayaw mong mahirapan ng gusto sa mga gagawin ko sa'yo, sabihin mo, ano ang totoong pakay mo sa pagpunta dito? Tanong ni Alfie. Hindi pa ba malinaw sa'yo, bata? Paghihigante. Hindi ba't ikaw at ang lolo pabling mo ang kumulam sa apo kong si Ares? Tignan mo ngayon ang sitwasyon niya. Hindi mo alam ang epekto ng ginawa mo sa kanya. Tugon ni Mang Tupe. Nararapat lang sa kanya yun dahil sa agaspangan ng ugali niya. At kung yun ang dahilan mo para patayin ang lolo ko, pasensyahan na lang tayo dahil hindi na din kita papatagalin pa. Wika ng binata. Kagad na itong nag-usal ng mga dasal na pangpatay. Gamit ang mga aral na itinuro sa kanya ni Lolo Pabling. Ngunit bago pa man ito nailapit ang daliri sa leeg ng ina, muling nagsalita si Mang Tupe. Sige, magpalamon ka sa galit at pag-iiganti mo. Sa huli, matutulad ka din sa amin. Nabubuhay para pasiyahin ang hari ng impyerno sa pamamagitan ng mga kaluluwang dinadala namin sa kanya. Wika na matanda. Pasensya naman nung Tupe, pero hindi po ko kagaya ninyo. Malayong malayo ang layunin ko sa hadikain ninyo. Tugon ni Alfie. Sabay gilit ng leeg ng ina, gamit ang daliri. Nangisay ang matanda hanggang sa tuluyan itong nawala ng malay. Sa pagkakataong yon, alam ni Alfie na tapos na ang laban. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nagkamalay na ang nanay ni Alfie. Nagtataka ito kung bakit naroon siya sa kubo. Dali-dali itong bumangon at tila walang nangyari. Ano, Alfie? Tapos na ba? Nanalo ka ba? Tanong ni Jojo. O Manong, sa awa ng Diyos, nanalo ho ako. Tugon ng binata. Pinili ng dalawang isikreto ang naganap. Total wala naman talagang naghinala sa mga nangyari. Hinayaan na lang nilang manatiling sikreto ang mga nalaman. Nairaos naman ng maayos ang libing ni Lolo Pabling. Sa puntod mismo nito, muling nangako ang binatang gagamitin ang minanang kakayahan sa kabutihan. Sa paglipas ng maraming taon, napiling magpakalayo-layo ng binata. Nagtrabaho ito sa Maynila bilang sikyo at kalaunay bumalik din sa kanilang baryo. Nagkaroon ng sariling pamilya. Kahit papano, namuhay ng payapa. Ngunit ni minsan, hindi nito kinalimutan ang mga turo ni Lolo Pabling at ang pamana ng mangkukulam. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.